Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Yes. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Ngayon ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Madalas ang tingin natin sa binyag ay ang pagpapatawad ng ating kasalanang mana. Tama naman ito. Natatanggal ng binyag ang lahat ng kasalanan. Ito ay ang paglilinis sa atin. Dahil sa pananaw na ito, nagtatanong tayo, bakit bininyagan si Jesus? Kahit na walang kasalanan si Jesus, nagpabinyag siya upang makiisa sa ating kalagayang makasalanan. He identified himself with us sinners. Pero ang binyag ay hindi lang may kaugnayan sa kasalanan. Ito ay mas may kaugnayan sa kanyang misyon. Pinospos si Jesus ng banal na espiritu nung siya ay bininyagan upang gawin ang kanyang misyon na ipahayag sa mga dukha ang kaligtasan at pagalingin ang mga may sakit at bigyan ng pag-asa ang mga sinisiil. Sinimula na ni Jesus ang kanyang misyon bilang lingkod ng Panginoon mula noong binyagan siya. Sinabi ni Propeta Isaías sa ating pagbasa ang misyon ng lingkod ng Panginoon. Ito ay ang pagpapairal sa katarungan. Pero gagawin niya ito ng mahinahon, na hindi sumisigaw at gumagawa ng gulo. Mahinahon ang kanyang pamamaraan. Pati na ang aandap-andap na apoy ay hindi niya papatayin. Paiirali niya ang katarungan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at sa pagpapalaya sa mga tao sa kuko ng kadiliman sa pamamagitan ng kanyang mga aral at halimbawa. Sa ating panahon, maraming mga grupo ang nananawagan ng katarungan. Sila ay nagrarally, sumisigaw na ibagsak. Sa katarungan na hinahanap ng mga tao ngayon, gusto lamang nila na parusahan ang mga may kasalanan at ibagsak sila. Katarungan din ang mensahe at misyon ni Jesus. Iba lang ang paraan niya. Siya ay dumating upang magpatawad at hindi upang magparusa. Siya ay dumating upang hilumin ang mga biktima at bigyan sila ng pag-asa. Itayo uli sila. Siya na nga
ang umako ng ating pagkakamali upang hindi tayo ang parusahan. Iba ang paraan ni Jesus na magdala ng katarungan. Tingnan din natin ang ating binyag, hindi lang sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Tulad ni Jesus, dahil sa ating binyag, nakatanggap tayo ng misyon sa buhay. Ang ating misyon ay makiisa sa misyon ni Jesus. Bahagi ng misyong ito ay ang panindigan sa katarungan, katotohanan at kapayapaan. At ginagawa natin ito sa pagtulong sa mga inaapi, sa pagtulong sa mga taong walang kakampi. Maging tapat sana kami, Panginoon, sa aming misyon bilang mga binyagan. Sana ang binyag ni Jesus ay magpalakas sa aming pakikiisa sa kanyang misyon na magdala ng katarungan para sa lahat. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.